Ayan, ayun na nga. Good afternoon. Hello beautiful people. Hello world, hello universe, hello Philippines. Ayan. Ito na naman po, magi-start na naman po tayo for our 7th live edition. So welcome. May ganon. Ayun na nga. Sa mga manonood sa akin, nanonood at manonood pa, see you. Panoorin nyo ako. And thank you so much sa aking mga usual supporters, avid fan, avid listeners, ano to radio? At sa mga avid supporters, ayan, thank you so much. Shout out sa mga taga Kahele Street. Araw-araw, walang katapusan ditong shout out. Ayan, shout out sa mga taga Kahele Street, sa Rambutan Street, sa Guyabano Street, sa buong Sampaloc at sa buong purok ng Sampaloc. Buong Sampaloc talaga. Ayan. Guys, kumain na kayo. It's about time to eat your lunch. Don't skip your lunch para maging energetic kayo sa inyong mga trabaho. Ayan. Hello, beautiful people. Hello, world. Welcome to my 6th live edition. Alright. Before that, bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa ating mga major sponsor. Sabi, ayan. Maraming salamat, Dr. Vicky Bello. Ayan, walang katapusang shoutout at pasasalamat kay Dr. Vicky Bello. Dahil kapag maganda ka, magpa-Dr. Vicky Bello ka para lalo kang gumanda. Pero, kung ikaw naman ay hindi binayayaan ng ganda, ayan, lalo ka magpa-Dr. Vicky Bello para naman lalo kang gumanda. Dahil sabi nga nila, ang essence o ang silbi ng science sa mundo ng tao is yung maganda, lalong pagagandahin at yung pangit, pagagandahin. So, that's the essence of science in human life. Alright! Shout out sa mga taga Kahele Street, Janet Timbang, Ate Clarissa Tigmuha. Shout out kay Josephine Yanson. Totoo ba? Shout out kay Melary Alipogpog sa sa Star Sender ko. At saka kay Jennifer Asmolo. Hello sa aming supervisor, Mr. Rodayo Ilagan. Hello sir, shout out sa iyo. Good afternoon. At salamat. Shout out din sa aming supervisor kay Mr. John Paul Trajano, and of course, wag nating kalimutan ang ating quality control officer, Mr. John Carl Espeloa. Oh, gusto mo 'yon? Happy eating, lunch na kayo. Sana masasarap ang pagkain ninyo. So, and then after kumain, mag-take ng vitamins kung meron para at least nare-replenish o napapalitan yung mga energy natin na nagagamit because of the synthetic vitamins. So, pag uminom kayo ng vitamins, lalakas ka. So, paano ba lumakas? Kailangan may pera ka. Bumili ka muna ng vitamins sa mga drugstore, sa Mercury Drug, sa TGP, at sa iba-ibang drugstores nationwide. Alright. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin 1 million viewer. Alright. 1 million viewer, totoo ba? Ayan. Magpasalamat muna tayo sa ating star sender. So, ang ating maraming salamat sa ating mga star sender. Miss Cheryl De La Cruz. Si Miss Cheryl De La Cruz, naka-base ito sa Canada. So, ma'am, thank you so much sa pa-star mo. And it's really highly appreciated. Thank you so much, Mr. Benji Quijano Bello. Yan, maraming salamat sa iyong pa-star. Thank you so much. Nakaka-overwhelm. Isang star nga lang, sobrang overwhelmed na ako. How much more yung mga star na more than one. Alright, thank you so much. Hello! Hello, sir. Good afternoon. See you again. As what I have said before earlier, past few days, my avid fan, my avid listener, my avid supporter. Hello, sir. Good afternoon to you again. Currently, he is watching right now. Hello. Wherever you are, hello, and thank you for your support. Hello kay Boy P. Good afternoon naman. Hindi ko alam na manonood ka. Good afternoon. Ayan, mag-live na tayo ulit.
So pag-usapan natin, ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay dahil doon sa nagre-request, ang topic daw natin ngayon, alin daw ba ang gusto ninyo? Alin daw ba ang masarap? Ang itlog o ang hotdog? Ayan, comment below. Comment below kung ano yung inyong opinion about sa itlog or hotdog. Ayan, thank you so much sa panonood sa sa 2 milyon kong nanonood supporters. Magpasalamat muna tayo sa ating mga major sponsor before we proceed to our topic. Ayan, maraming salamat sa ating sponsor kay Maybelline. Maybelline! Bumili kayo ng product kay Maybelline kasi maganda yung mga products nila, yung mga cosmetic nila. Yung lipstick, mga foundations, liquid foundations, mga eyeliner, eyelashes. And it's affordable naman, guys. Pag bibili kayo ng mga products na ganyan, sito is na meron kayong testing. Mag-test muna kayo sa balat ninyo para hindi kayo kung sakaling mag-allergy, i-test nyo muna para hindi masayang ang pera nyo kasi once na nagkaroon kayo ng allergy, nako gastos yan guys, hindi yan maganda. Magkakaroon kayo, instead na bumili lang kayo ng product na yun ang ginastos nyo, magkakaroon pa kayo ng gastos dahil magpapa-doctor pa kayo o pupunta pa kayo ng hospital. Hello sa mga nunood, shout out sa mga shout out kay Ever Rose dyan sa plaza. Hinihintay kita, I've been waiting for so long. So, akyat ka para mag-collab tayo. Mag-collab! Ayan, magpagupit kayo kay Ever Rose sa kanyang parlor dyan. Hello kay Vanessa. Shout out kay Vanessa Salon dyan sa Labasan. Hello sa classmate ko na elementary, Miss Jennifer Millar Roses. Ayan, nagtitinda siya ng mga milk tea. Dyan yan sa Porok 3, malapit. Ganyan yung tindahan niya, yung pangalan ng tindahan niya. Hello, shout out sa'yo. Ayan, eto na nga guys. So, paano ba natin ano ba yung 'di ba sa mga hotdogs, 'di ba one of the favorites yan ng mga kids. So, yung mga kids, ano ba yung mga may mga preferred brand yan sila. Halimbawa, yung lalo na yung magulang, yung nanay pagpupunta sa mga markets, wet markets, supermarkets, yung ganyan. So, ano ba yung mga preferred na binibili nila? 'Di ba? Madalas yung mga Pilipino may gusto branded. Yung iba naman gusto nila mga mga hindi branded. So maraming brand yan katulad ng Tender Juicy Hot Dogs, mga Star Hot Dogs, yan, CDO Hot Dogs, Frabel brand. At diba, iba-ibang klase, iba-ibang brand yan. So bukod sa pagkakaroon ng iba't ibang brand, ano ba yung ano pa ba yung mga preferred nila? Price. 'Di ba? They are after the price. So kung pricey, kung medyo economical, affordable, alin bang preferred bilhin? So ano pa yung dapat i-consider kapag bumibili ng hotdogs? Ayun ay yung lasa, taste. Kung ito ba ay masarap, yung sa panlasa nyo, maalat ba? Ano ba yon? Malinamnam lang ba? Matamis? So ano ba yung preferred maliban doon? So tapos, ano pa ba ang kinukonsider ng isang buyer o isang nanay o isang consumer o isang kids ng isang brand na hotdogs? Sorry guys. So ayan. Tapos ano pa bang kinukonsider natin? Yung size. Ano ba yung mga sizes na kinukonsidered pa? Size. Different sizes, diba? So, merong malaki, merong maliit, merong medium, small, medium size, may mga tiny, yung mga ganyan. So, different sizes din. So, ano pang kinoconsider natin? Color. So, color, kulay. Doon sa kulay na yon, inaalam din natin kung ano yung gusto nating kulay. Merong, ano ba, reddish ba yan? Pinkish ba yan? Brownish ba yan? O ano ba, skin tone ba yan? So, di ba may mga preference tayo na mga consumers, especially yung kids. Ay, ano ba yung mga preferred nila? Usually, tinatanong ng parents natin, ng magulang natin, o ng family natin, ano ba yung gusto nyo sa hotdogs? Yung ganyan, di ba? So, sumasagot tayo kung ano yung gusto natin. So, let's proceed to the brand ng hotdogs. Ano ba yung preferred yung hotdogs? Comment below. Comment below your preferred hotdog, the brand of hotdog. So, ako, ang preferred kong hotdogs is Tender Juicy Hotdog. Kasi Tender Juicy Hotdog ay masarap,
masarap, masustansya, paborito ng mga kids. O, di ba? Sabi. So, yun na nga. Masarap siya. So, ano pa yung texture, yung sinasabi ng quality, yung brand ng Tender Juicy hotdogs. Yung quality niya, kung i-compare mo sa ibang brand ng hotdogs, yung quality niya sobrang maganda. Ano siya, matigas, siksik sa laman. Tapos, yung meaty talaga siya, mararamdaman mo na meaty talaga siya, so masarap siya. Tapos ano pa ba? Yung texture niya sobrang yung makinis, yung mga kumbaga yung standards ng mga Filipinos pagdating sa yung mga avid fan na yung mga avid fan na Filipino pagdating sa hotdogs, yun alam na alam nila yung quality na gusto nila. So hello, shout out sa mga nanonood sa akin, sa mga dumadaan lang, nagda-drop by. Thank you so much. Ayan. Bring them on the camera. Hello everybody, welcome to my 7th edition vlog. Ayun. Sa mga nanonood supporters, thank you so much. Hello, Ana Luna del Carmen. Ayan naman tayo eh. Shout out to you, Miss Ana Luna del Carmen. How was it? How do I look? Ayan. Bili kayo ng cakes kay Ana Luna del Carmen. Nakatira siya diyan sa Rambutan Street. So may mga service niya, yung yung pa-cakes. Ang ganda-ganda ng mga decorations, design, at the same time affordable. Tapos masarap yung lasa, yung icing niya hindi lang basta icing, malasa talaga siya. So PM nyo siya yung mga price, hindi ko alam kung magkano yung price range niya. So just PM her sa kanyang sa FB page niya, meron siya. So search nyo lang Ana Luna del Carmen. So shout out to you, enjoy your vacation sa Bicol region within the Philippines. Ayan, shout out sa lahat ng nanonood sa akin and thank you very much for your support. Okay, balik lang nga tayo doon sa kung ano yung gusto ninyo. Topic natin is ano ba ang gusto ninyo? Itlog o hotdog? So, comment below kung ano yung gusto ninyo, kung ano yung gusto ninyo sa dalawa. So, discuss muna natin yung hotdog. Sabi ko nga, ano ba yung preferred brand ng mga Filipinos o yung mga basic o yung mga typical na mga tao na pag magmamarket sila, pag namimili sila ng hotdog is brand. Ano ba yon? Sabi ko nga, Tender Juicy hotdog ang preferred ko. So kayo, anong preferred ninyo? Malamang Bingo. Kasi kung gusto nyo ng mura, maraming mga cheaper brand na pwede kayong bilhin. So mga Star, Bingo, CDO, Frabel, yung ganyan-ganyan. Kasi isa lang naman sa mga branded na brand na kilala dito sa Pilipinas at may magandang quality is Tender Juicy hotdog. So 'di ba pag kumakain nga tayo ng Tender Juicy hotdog, sabi nga nila, padaan lang po. Okay, daan ka lang. Daan na. Sabi nga, maluwag ang daan. Daan na. Ay, nasa Mindoro pala si Miss Ana Luna del Carmen. Okay. Ingat ka dyan and enjoy sa beaches na mapupuntahan mo. Enjoy the nature ng Pilipinas. So, dito sa Pilipinas, maraming mga beautiful places sa Pilipinas. So, all you have to do is just enjoy, visit. Kung may pera kayo, guys, pumunta kayo, bisitahin ninyo, libutin ninyo ang buong Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, I love Philippines. Ayan, kasi sa Pilipinas, it's more fun in the Philippines. So, yun lang. Enjoy the places of the Philippines. So, yun na nga. So, ang Tender Juicy hotdog ay masarap. Maganda yung texture, masarap. Maganda yung lasa, masarap yung lasa. Kung gusto nyo ng merong cheese, bumili kayo, merong silang cheese lang. So, meron namang plain lang. So, ang prices, depende yan sa price. Kung ang size na nabili nyo is malaki, small, medium, large, yung mga ganyan, may mga price range yan. So, bisitahin nyo at take note, iba-iba din ang prices niyan. Pag bumili kayo sa supermarket, iba ang price niyan. Pag bumili kayo sa sari-sari store, iba ang price niyan. So, pag bumili din kayo sa groceries, iba din ang price niyan. So, magkakaiba. So, preferred nyo lang yung, kung mura ang gusto nyo, bumili kayo sa mura. Pero kung gusto nyo na mahal, bili kayo ng Tender Juicy hotdog. Sabi nga ni Mama Sambrusa sa kanyang vlog, kumain ka ng Tender Juicy hotdog para ikaw ay
maging fresh. Alright. Next, kung gusto nyo naman ng itlog, kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. Kumain ka ng itlog, ikaw ay tatangkad. May tatangkad, sabing gano'n. Sabi, guys, kumain kayo ng itlog kasi rich in protein. So, ang protein, itlog for, sabi. Sabi ni Ana Luna del Carmen, itlog daw gusto niya. Anong klaseng itlog ang gusto mo? Ito ba ay nilaga? Anong klaseng itlog ba yan? Prinito? Anong klaseng itlog ba yan? Hello kay Aiza Garcia. Hello, pinsan. Happy watching. Mamili na kayo. Ano bang gusto nyo? Itlog o hotdog? Ano bang luto ng itlog ang gusto ni Ana Luna del Carmen? Yan ba yan? Hard-boiled egg? Ano ba yan? Kaya pala ang tulog ko, puro... sabi niya, kaya daw pala ang ang bilog niya. Kaya daw pala ang bilog-bilog niya kasi mahilig daw siya sa itlog. Totoo ba? Ano yan? Itlog sa umaga, itlog sa tanghali, itlog sa merienda, itlog sa hapunan, itlog sa madaling araw, itlog sa midnight snack. Ano to? Puro itlog? ano yung itlog na yan? Ano bang kulay ng itlog ang preferred mo? Ano bang kulay ng itlog ang gusto mo? Kaya... diba? May mga kulay ang itlog. So, anong kulay ng itlog ang gusto mo? Ano ba yan? Pink, red, orange, ano ba yan? Puti, brown, ganyan. May mga kulay yan. So, sabihin mo dyan sa baba ko anong kulay ng itlog ang preferred mo. Sabi ni Aiza Garcia, pwede sama. Pwede same. Sabi niya ganun. Same what? Gusto mo, same. Itlog at saka hotdog, yun yung preferred mo. sabi, nga naman, di ba? Preferred mo, itlog. Masarap yan, perfect combination sa umaga. So, may itlog ka na, may hotdog ka pa. O, di ba? Saan ka pa? Di ba yan yung mga favorite natin? Favorite ng mga kids. O, sa mga adult, sabi daw ni Ana Luna del Carmen, sabi niya, native na itlog daw ang gusto niya. So, di ba, ang native na itlog, yon? Di ba, yon? Parang, small lang siya, maliit lang size niya, tapos, matigas siya, matigas yung shell. Pagkatapos, siya, kulay brownish, kulay brown, yung parang ganon. So, yan yung native na itlog. Tapos, di ba, masarap yan pag bugok. Pag bugok na itlog na yung native, masarap, di ba, lagay mo? Dahil naalala ko tuloy sabi ng nanay ko, back in the days, when my mom said sa akin when I was young, sabi niya, wag daw ako kakain ng itlog na bugok na nilaga kasi hindi daw ako, bobo daw ako, hindi daw ako tatalino. Kumusta naman ang pagiging matalino? Tingnan mo naman ako ngayon, matalino ba ako? Hindi nga ako matalino, wala nga akong honor nung nag-i-school ako, di ba? So talagang, kaya hindi totoo yun na pag kakain ka ng itlog na bugok na yung mga Penoy na yan kasi bugok yan, hindi ka tatalino. No, walang ganon, guys. Huwag kayong maniniwala. Sinasabi lang yun ng mga mama natin, ng mga parents natin na may itlog, huwag ka kakain ng itlog kasi mabobobo ka. Walang ganon. Kasi kung matalino ka, kung bobo ka po. Bobo talaga, hindi. Guys, walang mataong bobo. Ano lang yan? Pag gifted ka, matalino ka talaga. No matter what happen, kahit saan ka makarating, matalino ka talaga. Easy for you to get anything. Kahit isang beses mo lang tingnan, isang beses lang i-discuss sa'yo. Brown! Brown daw ang kulay ng itlog, sabi ni Ana. Totoo ba? Ang hilig sa brown. Kasi isa lang, siguro sabi ni Ana Luna, brown ang favorite niya, native. Kasi kapag nagluluto siya ng mga cakes niya, nagpe-prepare siya ng mga cakes niya, brown egg ang niya, organic. Baka yun ang gusto niya ibig sabihin. Ninalo sa mga cakes niya yung brown na itlog. Tapos ano pa ba? So, yun na nga guys, walang taong bobo. Tapos pag yung bobo na sinasabi, ibig sabihin, nagkataon lang siguro na hindi sila matalino, hindi sila magaling. Pero some reason, magaling sila sa ibang bagay. Halimbawa, mas magaling sila mag-painting, mas magaling silang kumanta. Kasi nga, yung sa ganong forte nila,
baka mas magaling sila doon sa matalino kasi matalino na pero hindi na magaling kumanta. So, matalinong kumanta naman itong hindi masyadong magaling. Shout out naman. Ayan! Hello friend! Hello teacher! Hello Marjorie! Hello Marjorie Domingo. Shout out sa iyo galingan mo magturo. Shout out dyan sa mga taga Guyabano Street. See you later. Ayan. Ayun na nga. Sabi ni Ana Luna, may alaga kasi kaming native chicken, ang itlog niya. Ayun. Kaya naman pala, gusto mo ng brown na itlog, native chicken, native na itlog. Kasi nga, may alaga pala kayong chicken. 'Di ba? Sana all may alagang chicken. Dito ka mag-alaga sa Maynila, ngarag kakakaalaga niyan. Kasi hindi mo alam, patay na yan sa mga daga. Ayan, ang mga itlog nila kulay brown. So, yun na nga, ang topic natin is, ano ba ang gusto mo? Itlog o hotdog? Pili lang kayo dyan, comment below. So, yun na nga, guys. Ang itlog, nakakabobo daw pag kinain. Hindi totoo yan, walang ganon. So, sa hindi matalino, dahil nakakain ka ng itlog, hindi ka na matalino, nabugok, hindi. Minsan, ang pagiging matalino, nadadaan yan sa, sipag, tiyaga. Mag-aral ka, magbasa ka lang, magtiyaga ka, matututo ka, tatalino ka din. Magsalita ka na magsalita ng mga different languages. So, kung ano yung gusto mong sabihin, matututo ka din, tatalino ka din. Nadadaan lang yan sa tiyaga. Yun nga lang, it takes time. Kasi nga, hindi ka nga gifted pagdating sa, yung magaling mag-gets. Kasi nga, yung IQ level mo, hindi nga mataas. Diba? May mga tao kasi pinanganak na sadya na hindi talaga sila mataas ang IQ level. So, hindi sila natin masisisi kasi madalas sinasabi ng tao pag hindi agad nagigets, sinasabi, ay, ang bobo mo naman, ang hina po make up. No, guys, wag ganon. Wag kayo nalalait. Hindi bad yun, hindi maganda yun. Wag kayong judgmental. Ay, sabi ni Marjorie, sabi niya, galit na naman ang ugat. Sabi nga, hindi, nag-explain lang ako. I'm just trying to explain. Shout out sa mga nanonood sa akin. Shout out sa mga 1 million viewers ko. 1 million, sabi nga nun. Okay, pasalamat muna tayo sa mga ating mga star sender. Ayun na nga ang star sender namin. Maraming salamat kay Skylin Love Team. Ayan. Tapos si Kasagingan, maraming salamat sa paano mo, pa-star mo, ma'am. Salamat sa mapagmahal na ina. Thank you so much. Thank you kay Miss Heart Alejandrino Bueno. Ayan. Maraming salamat sa pa-star ninyo. Guys, kung hindi man ako nakakabigay ng stars sa inyo, so hopefully soon makakabigbigay din ng stars ako sa inyo. Wait lang kayo ha, wag nating madaliin kasi it takes time. Hindi naman ganun kadali talaga. But anyways, I'll visit your page para magpasalamat, mag-comment, mag-likes, and magbigay ng stars one day soon. Alright, yun na nga ang usapin na tungkol sa itlog. Wag kayong ganon. Wag kayong nanlalait na bobo daw yun ganon. Hindi siya, nagkataon lang yun na mahina ang IQ niya, pero hindi nyo alam, baka mas matalino pa ngayon sa inyo sa ibang bagay diba? Kaya wag kayong judgmental kung nakakain siya ng bugok na itlog na sinasabi nga ni So yon. Tapos guys, eto ha, pinagtatalunan din nila. Sabi nila, ano daw ang nauna, itlog o manok? Sige nga, comment nyo nga dyan kung alin nauna sa dalawa, itlog o manok. For me guys, ang nauna sa akin ay manok bago maging itlog. Pero saan ba nanggaling ang itlog? Diba sa manok din? O saan nanggaling ang manok? Sa itlog. Ang tanong, kanino nagsimula ang lahat? Yan nga, i-comment nyo yan. Sabi ni Marjorie, sabi niya, mas gusto niya daw yung hotdog. Totoo ba? Bakit? Sige nga, sabihin mo nga yung reason. Ano yung dahilan? What is the reason behind? Why do you prefer hotdog? Mas masarap ba ang hotdog? Ano ba meron sa hotdog? Ayan, kwek-kwek po ang mas masarap. Oo nga naman. Pagdating sa hotdog, masarap talaga ang hotdog, lalo na pag piniprito. Tapos, merong siyang cheese. Diba, yung mga bata nga, mas gusto nila yung hotdog na cheese. Yung cheese. Ako din, gusto ko rin yung hotdog na may cheese. Ayan.
Yung itlog naman, pwede mo yung yung isang piraso ng, halimbawa, nagtitinda ka ng kwek-kwek, kung gusto mo buong isang itlog, yan, lagyan mo ng harina, kwek-kwek mo yun, tapos magkano ang mga presyo nila, parang ang mahal nga ng kwek-kwek ngayon, parang dati, parang 10 piso lang yan, tapos kayong 20 na, Diyos ko Lord, ang mahal na ng kwek-kwek ninyo, no, parang, Diyos ko, parang, minsan nga, parang ayoko na bumili ng kwek-kwek kasi Diyos ko Lord, ang mahal daw, masarap ang kwek-kwek, ayun. Tapos, yung mga nagtitipid na nagtitinda ng kwek-kwek, yung ginagawa nila sa buong isang itlog, hinahati-hati nila yan, i-slice nila yan, para dumami, tapos ang tinda nila piso, tapos guys, ito, mas marami pa yung harina, kumpara doon sa itlog, nakakaparanggot doon sa loob. O yan, sabi niya, kay Papa Jesus po, nagmumula ang lahat. Ayaw nga naman. Nagmumula daw ang lahat ng bagay, ang creation. God's created everything. Life, human's life, earth, lahat ng may buhay sa earth. So si Papa Jesus daw ang si Papa Jesus daw ang may likha. Kaya ang manok daw nanggaling sa kay Papa Jesus. Tapos ang itlog nanggaling kay Papa Jesus. Ay, may ganon. Sabing ganon. Okay. Di sa kanya na lahat nanggaling. Pero ang sinasabi nga, saan ang galing ang itlog? Saan ang galing ang manok? O, diba? Okay. Huwag na po tayong magtalo kung sino man po ang nauna, ang itlog man o manok. Kasi si Papa Jesus lang naman po ang makakasagot. Well, totoo naman, si Papa Jesus lang makakasagot ng lahat ng bagay. Tatanungin nga natin one day soon, si Papa Jesus, pag may pagkakataon, pag bumamba siya dito sa earth, tatanungin ko nga siya, sasabihin ko sa kanya, Papa Jesus, may tanong ako sa'yo, sino bang, paano ba nagsimula ang lahat? Halimbang nauna, itlog o manok? O, diba? Parang tatanungin din natin din yan sa kanya. Tapos tatanungin ko din sa kanya, Papa Jesus, ano ba ang nauna? Hotdog o itlog? Tapos sasabihin ko rin, Papa Jesus, question, ano ba ang preferred mo? Ano ba ang gusto mo? Itlog o hotdog? O, diba? Para naman para naman natin, masagot niya yung mga katanungan natin. Walang katapos ang pinag-uusapan sa mundong ibabaw. Kaya, shout out kay Papa Jesus. Hello, Papa Jesus. Good afternoon sa'yo. Mag-eat ka na din dyan, ha? Sa heaven. Tapos, shoutout mo din ako kay sa mga kirubin mo. Ayun, yun ang ayun na. Guys, just for fun lang to, ha? So, ayun na nga. Ang pinag-uusapan nga natin ay yung itlog na yan at yung hotdog na yan. So, sa mga wag na. Okay. Hello beautiful people. Hello shout out. Hello world. Hello universe. Welcome to my 7th live edition. O, ayan na nga. Shout out to sa 1 million viewers ko. So, yon. Ayan, magpasalamat muna tayo sa ating mga major sponsor. Major sponsor na naman. Hello, Dr. Vicky Bello. Hello, Manny and Pai Kalayan. Beauty Clinic. Beauty Clinic. Kung gusto nyo magpaganda kayo, kay Vicky Bello kayo pumunta. At kay Manny Pai Kalayan. Kasi ang gusto ninyong kuminis ang balat ninyo, pumunta kayo doon. But, siguraduhin nyo lang na meron kayong budget. Kasi pag wala kayong budget, hindi kayo makakapunta doon kasi nga wala kayong budget, medyo mahal. So kung gusto niyo gumanda ang kutis niyo, na lang kayo, do it yourself na lang kayo, improvise. Mag aloe vera kayo, kung may tanim kayo aloe vera, yung may tanim kayo dyan mga medicinal plant na pwede niyo i-apply sa sarili niyo, sa mga balat niyo. Ayan, mag-customize kayo para gumanda kayo. Yun nga lang, it takes time, mag-effort kayo. Gagastos din kayo ng konti nga lang, pero ayan, kailangan niyo magpuyat, kailangan niyo ng oras para gumanda ang mga balat ninyo kasi kailangan mag-oras kayo dyan para sa pag-a-apply. Yan, kasi hindi yan basta-basta lang yan. Tiinan mo na, hindi kayo ka Dr. Vicky Bello, pag nilagay mo yung sabon mo, pak, ganon, ayan na, maganda ka na. Pag bumunta kay Dr. Vicky Bello, ayan, pag nilagyan ka ng mga ganito, ganyan sa katawan mo, sa mukha mo, ayan, maganda ka na, instant. So, yun na nga. Ayan, maraming salamat nga pala sa SM Supermalls. Sa SM Supermalls. At saka sa kanilang mga SM condominiums. Ayan, kung gusto nyo nga pala ng condominium, bumili kayo kay shout out kay Jocelyn Manga Fernandez. Kumusta nga pala ang mangga? Fresh ka pa ba?
Ayan, shout out sa iyo. Kung gusto niyo bumili ng mga house and lots, ang condominiums, mag-inquire kayo kay Miss Jocelyn Fernandez. Diyan siya nakatira diyan sa sa Cahel sa Rambutan Street, kapit bahay ni Ana Luna del Carmen yan, at saka ni Miss Raquel Felaritos, yang ganyan. Nagtitinda siya niyan SMDC mga SMDC condominiums. At saka kung gusto nyo na mga cars, then yan, nagtitinda din siya, nagbebenta din siya niyan. At saka mga parang travel and tours, kung gusto nyo, meron din siya niyan, connected siya. O, diba siya na ang broker ng mga yan. So, yun na nga. Sa mga nanonood, shout out. Hello nga pala sa Hoy Everrose, kumusta na? Kumusta na ang hasang mo? Asaan ka na? Busy ka ba? Dami mo bang customer ngayon? Kung gusto nyo magpagupit dyan kay Everrose, kayo pumunta. Tapos kung gusto nyo rin magpagupit dyan kay Vanessa Salon sa Labasan. Tapos kung gusto nyo naman ng milk tea doon sa Porok 3, yung kay TNT, kay yun doon, doon sa classmate ko nung elementary, kay Jennifer Roses Milar. Diyan yan sa Porok 3, paglabas nyo ng Porok 3, yung tumbok nyo na doon, yun yung tindahan niya ng milk tea. Alright, maraming salamat Robinson Smalls, at saka maraming din salamat sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, panalo ka. Ayan guys, sa Pure Gold bumili kayo. Kung magsusupermarket kayo, bili kayo ng mga paninda nyo. Affordable din naman doon. Pero kasi kung may budget kayo, di mag Pure Gold kayo. Pero pag gusto nyo pa na mas mura, mag Super 8 kayo. Sa Super 8, I love it. Yon, kasi mas mura ang Super 8 kasi maraming buy one take one, maraming pa promo. Bumili kayo doon ng mga groceries ninyo kasi mas maganda doon. At tapos bumili din kayo ng mga para makatipid kayo sa mga points. Bumili din kayo mga card nila kasi para maipon nyo yung mga points ninyo para pag lumaki na yan, makakabili na kayo. Pwede nyo na yung ipambayad sa Super 8 at Pure Gold. Panalo ka. Shout out to Miss Hurley Nicole Budol, our 2023 Miss Philippine Tourism. Dalalaban, ayun na nga. Tapos, shout out kay Mr. Wilbert Tolentino. So, yan na nga, guys. Para nga sa mga lovers na mga hotdog, bili lang kayo kung may afford ninyo ang mga hotdogs na branded. Yan yung mga Franks, yung mga Hungarian sausage na yan. Tapos yung mga imported, guys, kung preferred ninyong bumili ng mga yan, yung mga medyo mahal, bumili kayo. Tapos kung hindi naman, okay lang din doon kayo sa mga medyo mura. Tapos sa hotdog, meron din naman yung mga medyo may mga price. So bili kayo kung gusto nyong bumili ng itlog na branded, yung mga farm fresh ba yan? Tapos may SM bonus din. So, bili kayo kung kaya ninyong bumili ng mahal. Tapos sa mga mura, bili din kayo. Okay. Let's proceed to our next topic. Sabi nila, ano daw ba ang gusto? Ang sabi nila, mag-topic daw tayo ng alin daw ba yung bakit daw ba ang sobrang pagmamahal ay nakakamatay? So, bakit nga ba? So, ihimay-himayin natin yan, isa-isahin natin. So, ano-ano nga ba ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakamatay ang pag-ibig na sobra o yung too much love will kill you. Sabi nga ni Jobit Valdimino is sa kanta niya na too much love will kill you. Sabi niya ganun. Bakit nga ba? So siguro guys, kaya nagkakaroon ng may mga nagpapakamatay na nagsusuicide tungkol sa pagmamahal ng sobra sa mga partners nila o sa mga gusto nilang tao kasi nga hindi nila makontrol yung sarili nila. Hindi nila yung pasyansya nila, yung temper nila, hindi nila makontrol. So dapat guys, laging may control sa sarili para naman maging maayos ang sarili ninyo. Kasi guys, isa lang ang buhay ninyo, pinanganak kayo ng magulang ninyo sa earth, sa mundong ibabaw. Tapos bawawakasan nyo lang ang buhay ninyo dahil sa pagmamahal. Guys, walang ganon. Konti lang. Magmahal kayo, yung okay lang din. That's it to it na kailangan magmahal. Kailangan pag nagmahal kayo, mamahal din kayo. Kasi yun naman ang important sa mundong ibabaw. On this earth,
You must be loved and you must love. Ay, tama ba? Sabing gano'n. Yun. It's better to be loved than to love. Ay, sabi, than to love. So, dapat guys, vice versa yan. Mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo sila, dapat mahalin ka din nila. So, pag minahal mo sila ng todo, okay lang, walang masama. Tapos mahalin ka rin nila in return ng todo-todo. Para fair lang ang buhay sa mundong ibabaw. Kasi guys, love yourself. Mahalin natin ang iba, mahalin din natin ang sarili natin. So, yun na nga. Kapag pag nagmahal tayo ng sobra-sobra, pahirapan natin ang sarili natin. Pahirapan natin ang sarili natin, 'di ba? Hindi naman masamang magmahal ng mahal ng sobra kasi ganun talaga ang buhay ng tao eh. Create tayo ng God just to love and to be loved. So walang masama doon para natin yan, i-embrace natin yung mga pagmamahal na yan, yung love na yan. Kasi nagiging masaya ang buhay natin because of love. Nagiging makabuluhan ang buhay natin because of love. Nagiging valuable ang lahat ng bagay natin because of love. Nagiging inspiration ang buhay natin because of love. So, love is very important sa buhay ng tao. Nagkakaroon ng peace sa mundong ibabaw because of love. So, lahat yan may connection sa buhay ng tao. So, pag nagmamahal kayo, cool lang, relax lang, neutral lang, ha? Kailangan wag magpapakamatay dahil lang sa pag-ibig na sobra-sobra. Guys, advice nyo lang ha sa ibang tao din, o tips lang din sa ibang tao, ha? Kailangan kapag kakaroon kayo ng partner, o gusto nyo may crush kayo, gusto nyo nagmamahal na kayo, ay nyo lang, just embrace. Effortless lang dapat. Kung nagpapapansin kayo para lang mahalin kayo, okay lang din yon. So, regardless, no matter what happen, just love yourself. Alright, yun na nga. Pasalamatan natin ang ating mga major sponsor. Thank you so much. Jollibee, kung gusto mo ng masarap na chicken, mag-Jollibee ka. Alright. Hello, shoutout kay Miss Jennifer Asmolo. Shoutout kay Joanne Cabalhin. Shoutout sa mga star sender natin. Miss Melari Alipogbog, shoutout sa iyo. Miss Mary Grace Alipogbog, Miss Janet Timbang, Miss Luloy. Luloy Dagyagnaw, shout out sa iyo. He is working at Municipality of Parañaque City. And Ate Janet Timbang, shout out sa iyo, nagwo-work siya sa Office of the Mayor. Okay, shout out din sa ating mga star sender, Ma'am Susan Don, Miss Ana Luna Del Carmen, Miss Jenny Bagastos Floyd, Mr. J. Mahakal, Miss Villacras Maria Lina. So, shout out sa inyo. Ayun, guys. Before to end this live, thank you so much sa inyong usual support. And ingat kayo lagi. Just take your lunch. And then after yung medicine niyo, kung may medicine man kayo, merong inyong tips lang to ha. Just do take care yourself. Take your medicine para magkaroon kayo ng energy. Kung may mga maintenance kayo, just do it, just take it. Don't skip your meal. Tapos, love yourself, especially love yourself. Guys, yung mga pautang na yan, tigil-tigil yan, matuto kayo magbayad. Ayan, shoutout ko kay Madeline Abiles. Yan, kung gusto nyo pala magpahilot, magpamassage kay Madeline Abiles kayo, dyan yan nakatira sa sa likod ng Rambutan Street. So magpahilot kayo sa kanya. Ang presyo niya yata ay parang 300 to 400 pesos. So magaling siya, guys. Kapahilot kayo sa kanyang massage kayo sa ganyan. Alright, tapusin na natin itong ating 7th live for today. Sabi nga ni John Lloyd Cruz sa Bio Jessic. Shout out to Bio Jessic. Sabi niya nga, always ingat. Okay, bye. Thank you so much. See you on Monday on my 8th live edition.